Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Tanganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Caliejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Reynaldo Morena and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Rylan, Sister Josen Chin Vengua, Brother Singcar Lim, Sister Rosita. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo, mga kapatid ko, sa Iglesia ng Piel, at gayon din po sa inyo, ng mga kapatid sa Iglesia ng Pasuntamo, at sa lahat po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain ito. At tayo po ay magpapatuloy sa ating panalanginan. At gaya po ng dati na aking ginagawa, bago po tayo manalangin ay kumukuha po ako ng banal na salita na ating munang basahin at ating bulay-bulayin. Ito po ay mababasa natin sa Roma chapter 8 sa verse 14. Ang sabi po rito, ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kaya nga po ang ating aralin ngayon ay ang mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Mga kapatid, napakapalad po natin
sapagkat ang kaibahan sa mga anak ng Diyos at hindi mga anak ng Diyos ay malaki po ang pagkakaiba. Tayo po, nang tumanggap sa Panginoong Yesus, ay binigyan tayo ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu, ito po ang pumapatnubay sa atin. Ang banal na Espiritu, ito po ang tumutulong sa atin. Ang banal na Espiritu, ang laging nagpapaalala upang tayo ay mamuhay na mayroong kabanalan. Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo, mga kapatid, sa araw-araw, unang-una, ang paalala niya ay tayo'y magbasa ng banal na aklat at tayo ay mamuhay ayon sa kanyang salita sapagkat tayo ay mga anak ng Diyos na nais niya na tayo ay mamuhay na may banal na espiritu, na may banal na pamumuhay para mabigyan natin ng kalwalatian ang pangalan ng ating Diyos. Kaya nga po, ang unang-una nga ay yung patnubay ng banal na espiritu. Pangalawa, ang trabaho po sa atin ng banal na espiritu. So 1:14 sa verse 26, datapat ang mga aliw sa makatwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, magpapaalala ng lahat ng mga bagay na aking sinabi. So ito po ang trabaho ng banal na espiritu. Kaya tayong mga anak ng Diyos ay ipinagkaloob sa atin ang banal na espiritu. Ang sabi rito, unang siya ay mga aliw. Alam ng Panginoong Jesus na daraan tayo sa iba't ibang pagsubok na ikalulungkot natin. Dadapot ang banal na espiritu, ipinagkaloob sa atin bilang mang-aaliw. Aaliwin niya tayo kung tayo ay nalulungkot. Aaliwin niya tayo kung tayo ay mga nanghihina sa pananampalataya. Ito po ang trabaho ng banal na espiritu sa buhay natin. Kaya ipinangako na tayo papatnubayan at ipinangako na tayo bibigyan ng kaaliwan sa ating buhay. At ano pa po ang mga gagawin sa atin ng banal na espiritu bilang mga anak ng Diyos, na ito ay magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Tuturuan niya tayo kung paano mamumuhay tayo na may magkabanalan. Tuturuan niya tayo upang tayo ay mamuhay na mayroong pagtitiwala sa Panginoon. Tuturuan niya tayo na lagi nating gawin ang tayo ay makipag-ugnay sa Kanya sa pamagitan ng panalangin. At ano pa po ang sabi? Magpapaalala ng lahat ng sa inyo ay aking sinabi. So tayo, alam po ng Diyos, may kahinaan tayo eh. Meron tayong kahinaan na kuminsan nakakalimutan natin yung ating mga narinig na mensahe, nakakalimutan natin yung mga salitang binasa natin, pero mapalad pa rin tayo. Ang sabi rito, siya ang magtuturo at magpapaalala ng lahat ng kanyang sinabi. So, yung pagpapaalala sa atin, alam po ng banal na espiritu, may kahinaan tayo. Pero, papaalalahanan niya tayo na tayo ay kanyang tulungan upang ang mga salita natin, narinig natin, binabasa natin, siya pa rin ang magpapaalala na sinasabing ang aklat ng kautusan ay huwag mahiwalay sa inyong bibig, kundi ito'y bulay-bulayin mo araw at gabi upang ikaw ay magkaroon ng mabuting kalakasan. Ganon po ang mga paalala ng banal na espiritu na tayo ay kanyang papaalalahanan, na tayo ay kanyang tuturuan ng lahat ng mga bagay gaya ng mga binabasa natin, pinakikinggan natin. Siya ang magpapaalala. Ay lalo na po sa panahon ito, mga kapatid, nakadarama tayo ng kalungkutan, pangihina sa mga pagsubok natin sa buhay. Pero sabi rito, sa binasa ko sa inyo, sa 1:14-26, ang mang-aaliw. Ano po ang trabaho sa atin ng banal na espiritu? Ito po ang aaliw sa atin para manatili tayong may kagalakan. Ito po ang aaliw sa atin upang tayo ay mabuhay na mayroong kapanatagan. Ang banal na espiritu ang tutulong sa atin, ang papatnubay sa atin, at magtuturo sa atin upang tayo ay mamuhay na mayroong kabanalan na laging nakaugnay sa Kanya. At ang banal na espiritu pa rin ang
magpapaalala sa atin, lagi po tayong manalangin. Sapagkat sa ating sarili, wala po tayong magagawa. Ang ating lakas ay manggagaling lang sa Panginoon. At ang ating mga pangailangan sa pamamagitan din ng panalangin ay maaari natin idulog sa ating Panginoon. Ang sabi nga rito, ulitin ko, yun siya ay magtuturo. Alam nyo mga kapatid, sa aking paglilingkod, ang aking inaasahan, ang banal na Espiritu. Sa aking katandaan, meron na po akong humintaan ay malilimutin. Pero sabi ko, banal na Espiritu, saan ko po ba nabasa yung mga talatang yon? At talagang yung banal na Espiritu ang tutulong sa akin, magpapaalala, anak, yung salitang yon ay mababasa mo, basahin mo sa taga-Roma. Basahin mo ang mga salita na iyong ibabahagi dito sa banal na aklat sa pamamagitan ng 1:14:26. Ito po ang hiningi ko sa kanya. Saan ko po ba mababasa yung ang mga aliw? Ito po ang itinuro ng Panginoon sa akin. Sa pamagitan ng banal na Espiritu, pinaalala niya yung 1:14:26. Ang mga aliw ay susuguin ng Diyos Ama upang sa inyo ay magturo ng mga bagay na aking sinabi, at siya ang magtuturo sa inyo at magpapaalala sa inyo sa lahat ng bagay na aking sinabi. So mapalad tayo. Tayong mga anak ng Diyos ay mapalad. Lalo na po ako sa aking katandaan na meron na po akong pagiging malilimutin. Pero ako po ay nakapagpapatuloy ng paglilingkod sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng kanyang patnubay, at sa pamamagitan ng paalala niya, anak, doon sa banal na kasulatan ay mababasa mo ang lahat ng nais mong ibahagi, ang lahat ng nais mong ituro. Ito ay ibinibigay sa akin ng banal na Espiritu. Kung kaya nga mga kapatid, ang aking pagtuturo ay hindi nanggaling sa aking kaisipan, na ito po ay galing sa banal na Espiritu na nagtuturo po sa akin, na habang ako'y nag-aaral ay pinapatnubayan niya ako. At kung mayroon akong nalimutan salita, sabi nga rito, siya pa rin ang magpapaalala na lahat ng mga bagay na kanyang sinabi. Kaya mga kapatid, uulitin ko, mapalad tayo. Mapalad tayo sapagkat ang sabi, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. At lalo na po sa panahong ito, maraming kahirapan, maraming kalungkutan, ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu, magtuturo, magpapaalala. At sa ating kalungkutan, hindi kong uulitin, siya raw po ay mang-aalin. Kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos ay binigyan ng banal na Espiritu upang tayo ay tulungan, upang tayo ay turuan, upang tayo ay kanyang patnubayan. At tayo ay magpatuloy sa panalanginan. Ito rin ang kalooban ng Diyos sa atin. Kaya niya ibinigay ang banal na Espiritu upang tayo manalangin ng nararapat, manalangin ng ayon sa kanyang banal na kalooban. At magpatuloy po tayong mga kapatid sa Panginoon, na tayo ay magpatuloy sa panalanginan at tayo ay magpasalamat sa banal na Espiritu. Ito ang tinuturo niya sa atin, ang banal na salita, at ang tayo ay laging manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo sapagkat ang banal na Espiritu sinugod niyo sa amin, ipinagkaloob niyo sa amin upang sa aming pamumuhay makapamuhay kami na may kabanalan, upang sa aming pamumuhay mayroong magpaalala sa lahat ng bagay na nararapat namin gawin, upang sa aming pamumuhay sa lahat ng pagsubok ay bigyan kami ng kaaliwan. Ipinagkaloob niyo ang banal na Espiritu na sa panahong ito ang siyang umaalin sa aming magkakapatid. Aming Ama, ang mga salita na aking ibinahagi, bigyan niyo po ito ng bisat kapangyarihan upang kaming magkakapatid ay magkaisa ng Espiritu, maging kagalakan namin ang salitang ito
May banal na espiritu na papatnulay sa amin. May banal na espiritu na aalis sa amin. May banal na espiritu na magtuturo sa amin ng lahat ng bagay upang hindi kami maligaw, hindi kami mamuhay sa katotohanan. Panginoon, pagpalain niyo mga kapatid ko po sa Iglesia ng Piel. Sila man bilang tao ay merong kahinaan, ngunit kayo ang aming pag-asa na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Sila sa panahon ito, gaya din namin dumadaan sa pagsubok, sa mga kahirapan, sa mga karamdaman, ngunit kayo, Panginoon, ay may katugunan upang tulungan, abutin ang pangailangan ng mga kapatid sa Iglesia ng Piel sapagkat sila ay mga anak mo na ipinagmamalasakit. Kaya nga, Ama, abutin niyo ang pangailangan nila, kalakasang espiritual, kalakasang physical, abutin niyo ang pangailangan nila sa araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo rin ang mga kapatid sa Iglesia ng Pasunta mo. Tulungan niyo kaming magkakapatid sa panahong ito, Ama, na sa pamagitan po ng banal ng Espiritu, patuloy niyo na iparanas sa amin ang kaaliwan upang kami ay magpatuloy sa paglilingkod na may kagalakan, na may kalakasan, na may patnubay ng banal na Espiritu. Ang lahat din ng may sakit sa Iglesia ng Pasunta mo. Patuloy po, Ama, na sila'y po inyo at pagalingin. Ang lahat po, Panginoon, ang nakaranas ng kagipitan, ang inyo pa rin pangako na ang mga nagigipit ay ilalagay nyo sa kaluwagan. Lahat, Ama, ng aming pangailangan, kami ng mga magkakapatid, sa inyo ko po inilalapit at alam kong sa inyo may pag-asa kami sa katapatan ninyo, sa kapangyarihan ninyo, sa kahabagan ninyo. At tumaas ang ako, Ama, ang mga salita na aking ibinahagi ay bibigyan nyo ito ng bisat kapangyarihan upang kami ay laging magkaisa ng Espiritu sa patnubay ng banal na Espiritu. Ito po, Panginoon, ay aking pong hinihingi at aking ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaganapan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko, kalwalhatian mo, laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Awitan ka ng haleluya, Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan. Ang kaganapan ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko, kalwalhatian mo'y laging kasama ko. Salamat sa iyong Espiritu. Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas sa aking kamay, yuyuko sa'yo, yuyuko sa'yo, kapangyarihan.
Panginoon, ika'y sinasamba. Itataas aking kamay, yuyong ko sa'yo, yuyong ko sa'yo, kapangyarihan. Itataas aking kamay, yuyong ko sa'yo.